Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas, ang oras po 6:39. May problema ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal. Kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Medyo sinisipon lamang po ako ngayon, so please bear with me. Kaya ako po ay nakamask dahil ayoko pong makahawa ng mga kasamahan ko dito, lalo na bukas magiging abalang-abala ang aking mga kasamahan dahil po sa coverage ng Feast of the Black
Nazarene. Kaya please bear with me. At kung hindi po masyadong malinaw para sa inyo, let me know. At sisikapin ko pong sumisingot-singot ako. Sisikapin ko pong linawan. Okay? Tatalakayin po natin ay sequel or karugtong ng ating naging talakayan noong Tuesday. May kinalaman doon sa controlling, no? Last Tuesday, tinalakay po natin kung pwede bang basihan ng annulment or declaration. Actually, the appropriate phrase is declaration of nullity of marriage. Ibig sabihin, pakikipaghiwala at pagdideklara na talagang walang bisa mula pa yung kasal. No? Ngayon naman, no, tatalakayin po natin yung attorney. Hindi ko na siya mahal falling out of love na ako no, pwede na ba akong makipaghiwalay, no? Pwede ko na ba siyang iwanan at humanap ng iba? Usapang Legal. Pwede po ba itong basihan para sa annulment or declaration of nullity of marriage, na? Binanggit na po natin na magkaiba po ang annulment of marriage at declaration of nullity of marriage. Dahil sa annulment of marriage, no, yun po ay umpisa ay tama, legal, valid, no, may bisa. Pero dahil po sa mga depekto o may problema, no, ayon sa mga nasasaad sa Article 45 ng Family Code, binibigyan po ng pagkakataon ang mga partido, especially yung innocent spouse o yung inosenteng spouse, no, na mag-resort sa korte or magpatulong sa korte para, no, ipawalang bisa, no, putulin ang kanilang kasal para malibre na. Usapang Legal. Binanggit naman po natin na kapag declaration of nullity of marriage, no, ibig sabihin pwedeng walang marriage license, pwede pong incestuous, magkamag-anak pala, magpinsan, magkapatid pala sila, o kaya naman ay bigamous, may asawa pa, nag-asawa ulit. Yung pangalawa po, void yun, ab initio, void, mula pa. Kahit pa subsequently, yung unang kasal ay maideklarang void o walang bisa. Usapang Legal. Ayan. So, kanya-kanya po ng mga basehan ito, ano, yung declaration of nullity, iba po sa annulment of marriage, at iba pong usapin yung legal separation pa din. Dahil ang legal separation, nananatili kayong kasal at ang tanging pinapayagan sa inyo ay separation from bed and board. Hindi na kayo magsasama dahil sa ating pong family code, ano, merong mga essential obligations of marriage. Ano ba itong essential obligations of marriage? To live together, no? As husband and wife, magsama kayo, no? Sabi doon sa simbahan ay ang pinagsama ng Diyos hindi pwedeng paghiwalayin ng tao, pero may mga pagkakataon talagang mahirap iwasan na mahirap sundin itong sitwasyon na ito, no, or ang sinasabi ng Diyos. So kasama po sa mga essential obligations of marriage yung pagsasama bilang mag-asawa, mag-observe, no, ng mutual love, respect, and fidelity. Take note, no? Mutual love. Magmahalan kayo pareho. Hindi isang partido lang ang mahal mo. Hindi isang partido lang ang nagmamahal, no? Respect, paggalang, no? Respeto and fidelity. Ano ba yung fidelity? Dapat ay loyal ka sa asawa mo, no? At sunod dyan, dapat ay nagbibigayan kayo ng mutual na help and support. Nagtutulungan kayo. Hindi yung si Mr. lang may obligasyon sa inyo. Ikaw din, Mrs. O hindi si Mrs. lang. Dahil si Mrs. ang nakaluwag-luwag. Hindi si Mrs. lang. Dapat kayong dalawa ay nagtutulungan para buhayin ang inyong pamilya, para maging matagumpay ang inyong pagsasamo or pagiging
Talakay na po natin dahil sequel or kasunod nung una naging talakayan natin. Actually, no, interestingly, I chance upon this case, no. Ito po yung ang kaso ni Ronald Boado versus Florence Galvez Boado na desisyon ng Supreme Court November 4, 2024. Ang sabi, yung inability daw, no, yung kawalan ng kakayahan ng mag-asawa na mahalin ang isa't isa at magkaroon ng emotional connection sa isa't isa, kung ito po ay rooted or nag-uugat sa totoong personality disorder, ay maaaring ituring na ebidensya ng psychological incapacity and therefore a ground for declaration of nullity of marriage. Usapang Legal. Ibig sabihin, kung ito ang inyong ground at nag-fall out of love na, kasi sa sitwasyon po nitong mag-asawa ay nitong dalawang ito ikinasal noong noong 2002, noong 1999, dalawang beses po silang actually nagpakasal, no? Nag-meet sila in 1999, nagpakasal noong 2002, pero hindi agad sila nagsama. Kaya yung isa nating texter dyan, yung nagpadala ng mensahe sa akin, si I hope you are watching tonight, Ma'am Michelle De Leon, dahil ito subsequent later on, tatalakay natin yung tinatanong mo patungkol sa no sex, walang pagniniig, walang pagtatalik, no? So dito po sa kaso, going back dito sa kaso ni Boado, this is GR number 263627, no? Dito po noon ikinasal yung dalawa, no, itong si Mr. Boado at saka si Galvez, no. Pagkatapos hindi agad sila nagsama, no. Kasi nagtatrabaho sa ibang bansa, pabalik-balik po sa ibang bansa itong si Mr. Yan. Tapos subsequently nagkaroon sila ng anak, tapos ito namang si babae ang nagtrabaho abroad, patas itong naiwan si Mr., tapos siyang nag-aalaga ng mga bata, but after that umalis din si Mr., tapos bumalik ulit at nagkaroon pa sila ng pangalawang anak, pero hindi na po maayos ang kanilang samahan, no? Malabo na ang sabi, hindi na kita mahal, nag-fall out of love na ako sa iyo. Wala naman siya sinabi kung meron na siyang iba. Ang sabi na hindi na kita mahal. Usapang Legal. Ayan. So, ganun po ang kanilang sitwasyon. Hindi naman kahindik-hindik, pero kaabang-abang po ang mga sumunod na pangyayari. Dahil yung kwento po nila ay common, no, sa ating mga may asawa na nagpa-fall out of love, no? Maaring hindi na no-nourish, hindi na no-nurture ang relationship dahil busy sa trabaho, not necessarily may nangangaliwa, no? Pero ito daw po kasing si Mr. Actually, si Mr. po ang nag-file ng kaso, no? Si Mr. ang nag-file ng kaso. Ang sinasabi niya, siya at ako ay maaring psychologically incapacitated dahil ako, mga magulang ko napaka-strict. Ito si Mr., pag nagagalit si Mrs., no, hindi kumikibo, hindi na nagsasalita. Kung yung mga Mr. o Mrs. dyan na pag nainis, pag inaway o pinagsabihan ng asawa, tahimik na, nandededma, ilang araw, walang kibuan. Abay, mag-isip-isip kayo. Usapang Legal. Kasi ganin po ang sitwasyon dito sa kaso, dito sa GR number 263627. Ano ba yung GR number? Ito po yung reference dun sa mga kaso, dahil may unique po na GR number yung kada desisyon ng Supreme Court. Ayan. Ngayon, ang sabi po ng Regional Trial Court, no? Kasi sa Regional Trial Court po isinasampa yung kaso, may sapat na basihan, no? Yung mga nangyayari ay indikasyon yun na psychologically incapacitated nga si Mr. na makapag-comply with the essential obligations of marriage. Lalong-lalo na, di ba? Observe mutual love and respect. One way na yan, baka si Mrs. na lang or si babae na lang ang nagmamahal sa'yo, no? So ganun po ang nangyari, no?
pagdating sa Court of Appeals, dahil umapela po ang ating Solicitor General, kapag ka po kasi may kasong annulment or declaration of nullity of marriage, automatic, sabi nga nila, matik, ang SOLGEN or Office of the Solicitor General ay nagtatalaga ng kinatawan, no, ng gobyerno para pangalagaan nga ang sanctity of marriage, ang pagiging buo at sagrado ng kasal o ng pagiging mag-asawa. Kaya may itinatalaga po na prosecutor, no? Yun yung automatic. Kung ikaw ang nagsampa ng annulment or petition for declaration of nullity of marriage, yung automatic na kalaban ninyo yung prosecutor na itinilaga ng Solicitor General. Usapang Legal. Siya yung magko-cross-examine doon sa mga witnesses mo. Kaya dapat hindi nagsisinungaling ang witness, dahil yung witness, iikot-ikutin yan ni fiscal, ng prosecutor. Ayan. So, natalo, no, si Mr. Boado doon sa Court of Appeals. Binaliktad ng Court of Appeals ang desisyon. Pero ang sabi po ng Supreme Court, ang pagmamahal sa asawa ay napakahalaga. If not the most important or essential obligation of marriage, no? Kung ang isang lalaki o ang isang lalaking may asawa ay hindi na mahal ang kanyang misis, no? At itong hindi na pagmamahal na ito ay nag-uugat sa kanyang previous na karanasan nung bata pa, dahil napaka-strict ng magulang ni Mister, no? Hindi siya nakakapag-express ng kanyang nararamdaman dahil natatakot siya. So, yun daw po ay emotional immaturity, no? And for this reason, si asawa, si Mister, ay hindi maaaring pilitin. Sabi saya pa, pugsin. Tama ba? Pugson. Hindi maaring pilitin na magstay sa isang kasal na wala namang pagmamahalan. Usapang Legal. And therefore, yung kasal nila must be voided. This is the case of GR number 263627. Yung falling out of love is not really a ground, pero maari siyang manifestation or indikasyon or ebidensya ng psychological incapacity, because isa sa pinakamahalagang obligasyon ng isang taong may asawa or ng pag-aasawa ay ang mutual love and respect. And therefore, ganun ang nangyari. Psychologically incapacitated daw si Mister. Usapang Legal. Interesting po, actually, masaya pong magbasa ng mga kaso, no? Ito po yung legal na pagmamarites. Dahil alam nyo na, yung mga kwento, ito po yung mga totoong kwento ng mga totoong tao, hindi yung nabasa natin sa kung saan lamang, no? Hindi yung galing lamang sa tabloid or galing lamang sa chismisan, sa Reddit or sa kwentuhan ng nagkukutuhan ng mga kapitbahay. Ito po ay mga totoong kwento, batay sa totoong buhay. Therefore, it is really interesting. Usapang Legal. Anyway, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanunood, nakikinig po sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Feel free to share our discussion tonight para po matuto pa ang ating mga kababayan. Jerry Sumagaysay, magandang gabi sa iyo, Ditas. Sabi niya, mahal po ba ang bayad sa process ng declaration of nullity of marriage? May kamahalan po, depende po sa abogado, dahil ang pinakamahal na bahagi po ng pagpa-file ng ganitong kaso or petisyon, syempre yung professional fee nitong abogado, dahil syempre paghihirapan po, matagal pong maghanda, no? Matagal po ang preparasyon, it takes hanggang 3 months po, kung mabilis-bilis yung lawyer nyo, no?
3 months sa pag-prepare all the documents at pagpa-file ng pag-prepare po ng judicial affidavits and all at pag-gather pa ng mga ebidensya, no? Meron po kasi mga jurisdictional requirements sa kailangang i-comply. So medyo may katagalan. The next is babayaran po yung docket fee. Kung wala pong issue ng custody, kung wala rin pong issue ng properties, ibig sabihin wala nang pinag-aawayan pang properties o walang properties ng mag-asawa, mga 5,000 po yung docket fee, no? Meron pong babayaran sa mga service ng summonses, meron pang yung publication po ang mahirap kapag ka po, no, hindi po malocate yung other party o kaya nasa ibang bansa na, no? Meron pong tinatawag na service of summons by publication. Depende po sa rate, nasa 20 to 30,000 yung publication. Kung halimbawa naman po psychological incapacity, bagaman at hindi sinasabi po na hindi na strictly hindi na requirement yung testimonya ng psychiatrist o psychologist, no? Malaking bagay din po, malaking factor po yung pag-i-examine pa din doon sa mga partido. Nagmamatter pa din po yun. So, that's another thing. Mas mahal yun sa publication fee, of course. Usapang Legal. And again, yung attorney's fees po ay depende po sa kalidad, depende sa kung de campanilla yung inyong abogado, at depende po kung gaano kahirap yung kaso. Nagmamatter din po kung saan ipa-file. Halimbawa po, kung ako dito sa Manila ako naka-base, pero pag hahawakin niyo ako may nahawakan akong kaso sa Zamboanga. So, syempre, pati yung airfare, pati yung hotel kung kailangan magstay doon, kailangan din pong i-shoulder yon ng kliyente, no? Meron naman pong mga na-arrange na package, na tipong like sa akin po, ang arrangement ko sa mga kliyente, ganito ang babayaran mo sa pagsampa ng kaso, tapos saka ka magbabayad kapag nasa ganitong stage na ako, para staggered, para hindi rin po kumbaga para hindi din po masyadong mabigat para sa kliyente. At the same time, pag hindi gagalaw ang abogado, ay di wala rin po siyang matatanggap na bayad. Ano po? Usapang Legal. Anyway, magbabalik pa po tayo. Rodel Anasio, magandang gabi. Happy New Year, Lloyd de Sacramento. God bless sa Santa Rosa City, Laguna. Grace Recta Mirna de la Cruz. Elmer Bendol, Kenneth Arevalo, Grace Recta, Eduardo Narvaez, Jerry Sumagaysay, at maraming iba pa. Yung mga questions po ninyo, si Rosendo Quezada, gayon din sa'yo Teresita Atienza at Antonio Carrasco, gayon din sa'yo Melvin Letrodo, Lanlan Fortes at maraming iba pa. Babasahin po natin yung mga mensahe niyo sa atin pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin ngayon, natalakay na natin, yung bang falling out of love ay ground para sa declaration of nullity of marriage. Per se, hindi po siya, pero it could be a manifestation of psychological incapacity if, kung meron po siyang history, doon sa taong nag-fall out of love, dahil meron siyang mga maaring traumatic or mga ibang mga experiences that led para sa ganung sitwasyon. Ayun. So hindi lang po yung nainis siya kay Mrs. nag-fall out of love, hindi ganun. Dapat ay medyo mas may lalim-laliman pa po natin, yung ating pag-unawa or pag-intindi o yung basihan, dahil kakailanganin po nito ng ebidensya at kakalkalin yung history ng buhay nyo. Usapang Legal. Kinakalkal po lalo na pagka medyo pag yung prosecutor na naka-assign ay stricto, kinakalkal ang buhay. Meron pa mga tanong naranasan ko, ikaw ba willing kang makulong, kung ganito ang sitwasyon, sa sinasabi mo. Medyo kinabahan ako para sa kliyente ko. Okay, magandang gabi. Lanlan Fortes, buti lang kahit kailan di pa ako kinasal. Problema pa sana. Happy New Year, ma'am, sabi ni Lanlan Fortes. Sabi ni Melvin Letrodo, sabi niya, inom araw-araw ng calamansi juice. Ay, mahal po kasi ng calamansi ngayon sa labat. At syempre, magpahinga. Oo, yan ang kailangan ko. Sabi ni Teresita Atienza, falling out of love. Nako, ano lang yan, cheating lang yan. Di naman siguro. Actually doon, medyo yung babae, pakiramdam niya ay nangangaliwa. Tapos hindi na sila nagkikibuan dahil meron daw tumawag na lasing
may babae na tumawag, lasing ang boses. Sinagot ni Mrs. Yung telepono ni Mr. ganun nga ang bumungad sa kanya. No? Sabi daw, nag-aantay ako sa'yo. Ayan. Simula nun, tumabang na talaga tuluyan ang kanilang relasyon. Kaya medyo masalimuot na usapin. Ayan. Magandang gabi, Ma'am Violi, Calma Noir, dyan sa Angeles City, Vincent Pareñas. Sabi niya, nahihirapan rin pag pogi. Maya Bell, ganyan sa'yo, Moonbeats, Miggy Falyar Villa, Roxanne Costo. Magandang gabi. Yes, today is January 8, 2026. Usapang Legal. Pasensya na kayo ha, sumisingot-singot po ako para pa mas malinaw ninyo akong marinig. Okay, yung first question po natin sa ating, kahit po ba sa abroad naman kinasal, kailangan din pa po bang iparecognize sa Pilipinas? Kasi this is taking off from the discussion tonight. No? Dahil nung Tuesday, may binanggit din po na tayong tungkol sa judicial recognition of divorce. Actually, basta po kayo ay Pinoy, no? At nirehistro dito sa Pilipinas or nairehistro dito sa Pilipinas ang kasal, mandatory po, lalo na kung magpapakasal kayo sa kapwa ninyo Pinoy. Kailangan po ninyo ng judicial recognition of divorce. Yan. Bakit? Kasi kasama sa mga requirements, no? Kasama sa mga requirements ay yung certificate na ikaw ay legally free na magpakasal ulit. Ay kung may record ka, syempre ang lalabas doon pag kumuha ka ng Sinomar, mayroong record na kasal si A at saka si B, ay hindi ka makapapayagang magpakasal dito sa Pilipinas. Usapang Legal. Maliban na lamang kung sa ibang bansa ka magpapakasal at hindi na Pinoy ang pakakasalan mo, ang subject doon or ang mga requirements doon ay nakadepende sa anong requirements doon sa lugar o sa bansa kung saan ka magpapakasal. But for as long as Pinoy ka, kailangan. Kasi ang batas po ng pamilya, persons and family relations, ang status ng person, kumakabit sa tao nasaan man siya naroon. So habang Pinoy ka, lahat ng mga batas ay nakakabit sa iyo, obligado kang sundin ito for laws affecting your status o affecting your family relations. Kahit nasa ibang bansa ka nakatira, kung ikaw ay Pinoy pa din, subject ka pa din sa mga batas ng Pilipinas patungkol sa family persons and family relations. Kaya hindi ka pwedeng magpakasal without terminating first your first marriage or without having the court declare your first marriage void. Usapang Legal. Bago pa ako magpatuloy congratulate ko muna yung mga pumasa sa bar exams, Malaki ang konti lang nung pumasa nung panahon ko, At nung panahon ko ay mano-mano pa. But anyway, I think it's 48% po, malaki ang porsyento ng pumasa. So congratulations po sa inyo at sana po ay manatili tayo. Sinasama ko din ang sarili ko na tapat sa ating sinumpaan or kayo susumpa pa lang na tinatawag na lawyer's oath. Meron pong mga batas, meron pong rules na gumagabay or code of conduct para po sa mga abogado at mas stricto po. Meron ba kayong, ilan po ang ninyo naririnig ng mga doktor o mga engineers na nawala ng lisensya? Hindi po ba? Pati mga pare, pero abogado halos araw-araw meron pong natatanggalan ng lisensya or nasususpend. Ganun ka strict para sa mga abogado. Usapang Legal. Okay, so dapat lamang po nating tandaan na ang psychological incapacity ay hindi po indikasyon na baliw ang isang tao. Hindi rin po indikasyon na masama ang kanyang ugali, Or ibig sabihin, maaari pong hindi lang nagsaswak talaga, Hindi rin po ibig sabihin na nadeklarang psychologically incapacitated ang isang tao, hindi na siya pwedeng mag-asawa muli, Maaari pa rin pong mag-asawa mulit. Kasi maaari kang hindi ka makakomply sa essential marital obligations sa isang taong ito, pero sa iba, so ang personality nyo, and it's easy for you to comply with the essential obligations of marriage, so therefore wala po kayong problema. So hindi po dapat na ikinahihiya ito. Usapang. Tanggalin na po natin sa isip natin yung thinking na may tililing yan, kaya ganyan. Hindi po yun totoo. Okay, next question please.
Okay, attorney, what if po ayaw pumirma ng asawa sa annulment? Pwede pa din po kaya matuloy? Ayaw pa din po pumirma kahit may bago na siyang kinakasama? Usapang Legal! Contrary po sa mga napapanood ninyo sa mga telebisyon, sa mga movies, no, na kailangang pumirma sa annulment, no? Hindi po ito totoo, mali po ito. In fact, prejudicial po ito. Ibig sabihin, nagdedelikado yung petisyon ninyo for annulment or declaration of nullity of marriage kung magpapapirma kayo sa kanila o sa kanya, no? Bakit? May tinatawag pong collusion investigation. Anong ibig sabihin ng collusion investigation? I-determine, no, kung meron ba kayong kontsabahan o sabwatan ng asawa mo at pinagkakasunduan ninyo ang inyong paghihiwalay. Mali po yun, no? So wag po kayong maniniwala sa mga napapanood ninyo sa telebisyon na nagsasabi, oy, pumirma ka na. Hindi po yun totoo. Mali po yun. Kung pipirma siya at magpipirmahan kayo, pupunta kayo sa barangay o sa notary public, sasabihin, nagkakasundo kami na maghihiwalay na kami at wala na kami pakialaman sa isa't isa at siya ay pwede nang mag-asawa at ako pwede na din. Hindi po ito, no? Hindi po ito tama. Illegal po ito. Labag po ito sa public policy. Labag po ito sa batas because only the court, no, can declare your marriage void or terminated. Kaya hindi po importante ang pirma ng inyong asawa kung kayo ay magfa-file ng petisyon sa korte. Usapang Legal! Speaking of which, no, kapag po kayo magpa-file ng petisyon, wag po ninyong papatusin yung mga napapanood ninyo, na-mention ko na ito in the past, wag po ninyong papatusin yung mga napapanood po ninyo sa nakikita ninyo sa social media na no appearance, no? Marami po, usually po ito mga fixer, mga manloloko, scammer, kasi wala po, no such a thing as no appearance annulment, no? Bagaman at ngayon ay limitado na po ang appearance ng mga partido, no? Dahil nga pinadali, in a way, no? Sinimplify na. Dati po kasi, lahat ng aspeto ay ititestify, lahat ng kwento, aspeto ng buhay mula nung kayo nagliligawan hanggang sa paghihiwalay ninyo, ikikwento mo sa korte, magsasalita ka, magku-Q&A. Sa panahon po ngayon, meron pong tinatawag na judicial affidavit. Kaya po matagal na, mas matagal ang pag-prepare ng abogado. It takes mga 3 months, no? Kasi yung testimonya na dapat sana sasabihin ninyo, ikikwento ninyo isa-isa, pautay-utay sa korte, isahan na lang nakalagay na po sa dokumento. Yun ang susumpaan ninyo. At pagdating sa korte, i-affirm lang ninyo na ikaw nga yung taong doon, ikaw ang pumirma noon, at itong si attorney ganito ang nag-facilitate, no, ng inyong salaysay. At itong si attorney ganito naman ang notaryo ng inyong salaysay. Yun. Usapang Legal! Patutunayan po ninyo doon na ako nga yan, yung papel na yan ay prepare sa aking pag-uuto, pwedeng pag-uuto sa aking request, no? Bilang requirement dito sa kaso na ito. Patutunayan din po niyo, sasabihin din po ninyo na akin, yung nasa page ganito, may pangalan na ganito, ako po yung nakapirma dyan. Ito po ay ninotaryo ni attorney so and so. Yan. And take note po, no, kapag ka pa nagpapanotaryo ng dokumentong ganito, physical appearance sa notary public. Dahil yun, no? Pati si fiscal, no? Tatanungin, sige nga, kung totoong nag-appear ka, no? Sige nga, totoong nag-appear ka, i-describe mo nga yung opisina ng notary public, i-describe mo nga, ano ba yung babae o lalaki, yung nagnotaryo, anong itsura niya, matanda, bata, ganoon. Usapang Legal! So, stricto po sila. Bagaman at mas pinadali na para sa mga petitioners o sa mga nagsasamba, pero mas mahirap po para sa mga abogado dahil marami po requirements. Sa Bisaya pa, kuti, no? Maraming mga requirements, no? Now, next question please. Yan. Attorney, pwede po bang mag-file ng annulment kahit di ko alam kung nasaan siya? At ang last info ko lang po,
Kasi nasa US na siya. Yan. Usapang Legal. Actually, ang importante po doon ay last known address. Yan. Although, kailangan pong matukoy, malaman na natanggap nga niya yung service. Kasi padadalhan po ng, lahat po ng dokumentong isasubmit ninyo sa korte ay copy furnished po yung other party, si respondent ang tawag. Kasi petitioner, respondent. Petitioner yung nagsasampa. Nagpapa-annul or nagpapa-declare na void ang kanyang marriage. Respondent yung isinasampahan ng kaso. Ngayon, lahat po yun ay dapat ay ma-furnish dahil kasama po yun sa mga mandatory requirements ng ating rules of court. Kaya naman, may pagkakataon, hindi mo talaga alam. So, imposible ang preferred po kasi ang personal service. So, kapag hindi na po matukoy, hindi malaman kung nasa ang lupalop na itong inyong kinakasuhan, inyong asawa ninyo, maaari po pinapayagan po yung tinatawag na service of summons by publication. So, ibig sabihin, magpapublish sa newspaper of general circulation ng 3 consecutive weeks. Yun pong publish or yung pong newspaper na ito ay sinasabi po ng korte, magsasuggest po sila, doon kayo magpapapublish. Yun po kasi ay yung mga accredited ng korte. Usapang Legal. Magkano? Mga 20 to 30 or more. Depende po, no? Although hindi naman yung buong desisyon, yung buong petisyon ang pinapublish. But pinapublish po na merong naisampang petisyon laban sa inyo, blah blah blah. Sa ngayon, medyo may pinadali na. Merong simple way. Kung papayagan po kayo ng korte, meron pa yung tinatawag na motion to serve summons via email with leave of court. Technical po ito masyado. Pero binabanggit ko pa din po sa inyo, bagaman ito ay trabaho ng abogado, maganda rin po, para guided po kayo na dapat alam po ninyo ang email address ng inyong asawa. Kahit hiwalay na kayo. Para pag nagsampa kayo ng petisyon, pwedeng i-request na, Judge, pwede po ba? Kasi hindi ko po alam, pero ito po yung email address niya. Sabihin nyo lang po, kung ayaw mag-participate ang asawa niyo, mag-email back siya na, yes, this is Jeric Barreto and I received your email, kahit ganun lang. Para at least, kapag pinayagan po ng korte, di magtutuloy-tuloy niya. Kasi hanggat hindi po nasa-serve ang summons laban sa kabilang panig, hindi po uusad ang kaso. Yun po napakahalaga. Kaya kahit galit na galit kayo sa ex nyo, ex na ang tawag, kahit kasal pa, make sure na alam po ninyo ang kanyang email address na ginagamit. Usapang Legal. Di ba? Isa sa mga tip yan. Kaya wag niyong buburahin. Kayo naman, binablock niyo pa, tapos hindi niyo na mahanap. Kaya napakahalaga, maintain yung contact details. Next question, sasagutin po natin sa ating pagbabalik. Ano ba yun? Sige, titingnan ko pa po yung ibang mga messages. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha? Magandang gabi po sa inyo. Vincent Espina, okay, at yung iba pa dyan mga nanunood, nakikinig sa atin. Thank you very much for watching. Attorney Chikoy, magandang gabi. Kay Judge din, ano ba yung dating retired judge sa Branch 1, ang judge ni Judge Cheryl Alomio Macapagal dyan sa Masinloc, Zambales. Magandang gabi. Teresita Atienza. Sabi niya, ang daming notaryo na hindi nakikita ng client, nasa loob daw ng office pero baka secretary lang ang pumipirma. Yung po mga ibang talagang sumusunod sa patakaran, makikita talaga, nire-require talaga nila. Yung iba nga nagvi-video pa eh. Usapang Legal. Anyway, magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max ang halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh.
Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Sa Usapang Legal, kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. DZRH, Usapang Legal, kasama ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Sabi niya, malamig na naman. Paborito ng mga may asthma. Pareho tayo kapag malamig, madalas din inaatake ng hika. Totoo ho kayo. Si Len Heron, pag nag-grant ang nullity, need pa ba ipa-cancel ang marriage sa church or enough na ang cancellation sa marriage, siding marriage contract after may finality na? Kung gusto po ninyo na magpakasal ulit sa simbahan, kailangan po kayong mag-file sa ng annulment sa church. Pero kung hindi naman kayo magpapakasal sa simbahan na, kahit hindi na po ninyo ipa-cancel, no? Kahit hindi na po ninyo ipa-annul sa church. But kung halimbawa po kayo ay nag-file ng annulment sa church, pero hindi kayo nag-file sa korte, kailangan sa mata po ng batas, kayo ay nananatiling mag-asawa pa din. And all the implications or the consequences of marriage ay nananatili. Yan. So dapat malinaw din po sa atin yon. Usapang Legal.
Okay, magandang gabi sa Cherry Tarayo. Magandang gabi, Vincent Espina. Magandang gabi, Cal Manuar. Ganyan din sa iyo, Ma'am Grace Recta, Gael Enriquez, Henry Dolohan, Alicia Hubay. Ay, sabi niya, enjoy karon ang topic. Thank you very much. Miss Gael, magandang gabi sa iyo. Anne De Juan, magandang gabi. Florence Regalo. Oh, yeah. Ma'am Vanji Lubaw. Yeah, Ma'am Grace, inisipon po tayo. Medyo, kaya ako nagmask ngayon kasi medyo mahirap makahawa. Ma'am Joan Conhinang, sa Diwa Hinang dyan sa Buena Vista, Marinduque, magandang gabi po sa inyo. At yung question kanina ni, nasaan na ba yung question kanina? Hinahanap ko yung isang question kanina ni Michelle De Leon. Okay? Si Michelle De Leon, ang question niya, kung no sex ang marriage, ground ba sa annulment and no appearance of husband, will that make it win the case already? Okay? Yun pong no sex, no? Or yung kung ito po ay temporary na refusal to have sex kasi pagod, or walang gana, ito po ay hindi po basihan, no? Wala po itong epekto, no, sa kasal. Pero at least no doon sa legalidad or pagpapa-terminate ng marriage. Pero yung pong persistent na refusal na pakikipagtalik, gayong meron naman siyang kakayanan na makipagtalik, maari po itong indikasyon ng psychological incapacity. Take note, ang impotence, no? Yung impotence, tama ba ako, Kenneth Arevalo, na ang impotence ay kawalan ng kakayahan na makipagtalik or i-consummate ang marriage, no? Tama ba ako doon? No? So, yung pong walang kakayanan na mag-consummate ng marriage ay isa po itong basehan para sa annulment of marriage. Pwede ninyong sabihin sa judge, tulungan mo ako, ayaw ko na dito, putulin mo na yung kasal namin. Pero kung halimbawa po, may kakayanan, makaka-perform, bagaman at sabi nga nila jutay, maliit lang, pero kayang makipagtalik kung gugustuhin, pero nagre-refuse, no? Ito po yung kwento ng Chiming Choi versus CA. Chiming Choi, mga Chinese, no? Matagal na, no? Ayaw makipagtalik ni Mister. In fact, nagkaroon pa ng inspection, no? Ang sinasabi, bagaman at jutay lang, kaya namang mag-perform. Pero ayaw talaga niyang makipagtalik sa kanyang asawa. In fact, matagal na virgin pa si Mrs. Sorry for the term, ano? Ito po ay pasok doon sa tinatawag na psychological incapacity because bahagi ng pagiging mag-asawa ang pakikipagtalik. Ito yung consummation, no? Ito yung ito yung nagsiset ng relationship na kakaiba sa ibang relationship because it is only in marriage na merong pagtatalik na involved, no? Di ba, maliban na lang kung kayo ay involved sa friends with benefits. Pero ito, yung tipong may obligasyon, no, na makipagtalik dahil ito'y kasama doon sa obligations of marriage. Ayan, sharing. Ito yung ultimate na sharing of oneself. No? Yun ang sinasabi. Usapang Legal! Ayan. So, Miss Michelle, I hope I was able to answer your question. Yan. Kailangan pong patunayan, hindi pwedeng basta allegations lamang. Napakahalaga po ng pagpapatunay kung magsasampa ng petisyon sa korte. Okay, next question. I think marami pang mga questions dito. Itong si Len Heron. Ito, tapos na pala. Okay, magandang gabi. Next question please, RHTV. Ayan, sino po ba ang pwedeng mag-file ng annulment? Yung loyal na asawa o pwede na din po yung nangaliwa? Usapang Legal! Actually, no, general rule po, na kung sinong inosente, yung innocent spouse lamang po ang maaaring magsampa ng petisyon sa annulment. Kasi kung papayagan natin yung guilty spouse, ay mangangaliwa na lang ako para pwede ako magsampa ng kaso. Hindi pwede. No? Sa generally po, no, sinasabi po ng mga desisyon ng Korte Suprema na only the innocent spouse, no, ang maaaring magsampa ng petisyon. In fact, sa isang kaso po, may isa pong kaso ang Supreme Court na sinabi po nila na doon sa kaso, sa bigamous
bigamous marriage. No? Isang babae, nagtrabaho sa Hong Kong, nag-asawa doon. Tapos iniwanan niya yung iniwanan niya yung asawa niya. Tapos nagpakasal ulit siya dito sa Pilipinas. No? Gusto na ngayon, nag-away na ulit sila ng pangalawang asawa, naghiwalay sila, gusto niya nag-file siya ngayon ng petition for declaration of nullity of marriage on the ground na ito daw po ay bigamous. Pero sabi ng Supreme Court, ikaw may kasalanan, no? Kapag halimbawa ay pinaburan ka namin, pinayagan ka namin magsampa ng petisyon, abay gagayahin ka ng iba na mag-aasawa na lang ulit ako para magpapaanal na lang din ulit, magpapadeclare na lang ulit ako na void at walang bisa ang aking kasal. So hindi pa pwede. Usapang Legal. Although doon po sa kaso ni Boado, para sa declaration of nullity grounded on psychological incapacity, only in this case pinayagan po dahil si Boado po ang nagsabi na ako ay psychologically incapacitated, no? Dinided mo ko ang asawa ko pag nag-aaway kami, hindi ko na rin siya mahal, no? Hindi ko na rin siya feel, no? Hindi ko na siya kayang mahalin, no? So in psychological incapacity cases, pinayagan po na yung psychologically incapacitated ang siyang magsampa ng petisyon. Actually, sinabi niyang ako at saka ang asawa ko pareho kaming psychologically incapacitated at nag-grant po ito ng Supreme Court, no? Pero itong si Figueiredo versus Figueiredo, meron po, sabi po, hindi pa pwede. Ayan. Usapang Legal. Masaya po ang masaya pong talakayan pagka ganito, bagaman at syempre hindi kagandahan. Pero tama ka, Miss Gael Enriquez. Napakahalaga na magjo-journal kayo. Magandang gabi, Reynaldo Tridanio Artajo, dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Magandang gabi din sa Henry Dolohan at syempre Miss Gael Enriquez, Alicia Hubay at maraming iba pa. Bago po ako magtapos, wala na po tayong oras kaya hindi ko na mababati si Michelle De Leon, si Flor Fernandez, hindi ko na rin mababati si Paring Milo, kung sino ka man, si Ma'am Charo Abraham, pasensya na din Miss Magdalena Martin, LC, Rowena Guevara at Josephine Garimbao, hindi ko na rin kayo mababati. Anyway, nakasama ko po sa kabilang side si Jeric Barreto at of course mga taga DZRH News Television, gayon din sa mga taga marami pa pala. Banong, magandang gabi sa iyo at Marcelo M. Okay. Yung mga taga IT department. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin tonight. At para po sa mga dadalo sa Fiesta ng Quiapo, ingat po kayo. Kung halimbawa po ay wag po masyadong makikipagsiksikan ha. Although napakaraming tao. Yung mga chikiting, iwanan na po sa bahay, baka mawala. O kung kasama nyo, make sure na kung magkawalaan kayo, meron kayong designated lugar kung saan kayo magkikita. Ayan. At ingat po ha. Yung po mga may sakit, no, kagaya ko, wag na po munang makikihalubilo sa maraming tao dahil meron uso na naman ang flu ngayon, mahirap nang makahawa or worse, mag-worsen ang ating sitwasyon. Ako pa Panyara ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal.